Sa pagkakataong ito, makausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi po, Professor Rai. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin. Ito nga, Professor Rai, kung hindi ko nagkakamali, no, may survey kayo before na 74% ng mga Pilipino ang nais na ituloy ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Pero ngayon naman sa survey ninyo, 19% ang nagsasabi na baka raw hindi evidence-based yung magiging hatol ng Senator Judges. Sir. Yes, tama ho. At wala hong contradiction ho yung findings natin sa dalawang survey na yon. Ang unang survey natin nagsasabi na talagang mas marami ang gustong magkaroon ng pagkakataon yung ating Vice President Sara Duterte, na maklaro yung pangalan niya sa isang paglilitis. Ito naman, tinatanong dito, may kapabilidad ba maging patas at walang kinikilingan ang ating Senado? So, ang tinatanong natin dito, palagay niyo ba magiging patas, magiging walang kinikilingan, no, ang paglilitis sa Vice President natin? Nagsasabi na ang basehan ba ay ebidensya at hindi politika. Tanda natin na impeachment to ay pareho yan. Ang impeachment to ay isang political process yan. Pero sa atin, ang lumalabas sa survey natin, marami ho sa ating kababayan, halos 81%, pag sinabi mo yung 32%, at saka ang 49% na don't know, 81% ang skeptical. O hindi sila sigurado na ang ating Senado ay capable na magkaroon ng patas at walang kinikiling ang paglilitis at magiging tanyag ang mga political na konsiderasyon at hindi ang ebidensya. So ang summary ng ating key finding na ating survey, importante sa ating mga kababayan, no, na kung ano man ang maging desisyon sa trial, ano man kung conviction o acquit, dapat ho ay nakabatay yan sa ebidensya, nakabatay yan sa merito ng kaso at hindi lang sa political na konsiderasyon. Yun ang gusto natin mga kababayan. So yun ang lumalabas dun sa survey. Oo, pero Professor, yes. Alam naman natin na ang mga senator judges natin ay mga politiko rin. May mga partido, alyansa at may interes na politikal. Lalo na't marapit na ang eleksyon o sa 2028. Pero yun na nga, ang kitang matingkad din, Professor Rai, sa mga nagdaang agawan sa liderato sa Senado, ay alam na agad yung biases. Hindi kaya ito yung nakapag-isip ang ating mga kababayan na gano'n, na hindi magiging partial o walang bias yung, or magkakaroon ng bias yung kanilang mga desisyon? Siguro nga, maaaring yan ay isang explanation, pero ang hinahangad ng mga ating kababayan ay isang paglilitis na nakabase sa ebidensya, na walang kinikilingan, at fair, no, o patas. So yun ang lumalabas dun sa survey. Hindi lang dapat political ang basehan ng konsiderasyon sa paglilitis at saka sa final decision, pero yung proseso dapat ganun nga, patas, walang kinikilingan, at importante hindi lang yung desisyon Ang lumalabas yun sa survey nito, hindi lang importante na kung ma-convict o ma-acquit. Ang importante, dapat yung proseso. Nakikita ng mga ating kababayan na lehitimo, na hindi siya, napatas siya nga, yun nga, at saka impartial po siya, na hindi siya rigged. So importante yung legitimacy ng process, is as important as the final decision, whether to acquit or to convict. Okay. So, yun ang sinasabi natin mga kababayan. Sana nakikinig ho yung mga senador natin na hindi ho pwede politika lang ang konsiderasyon dito. Dapat ho talaga nakabase ho sa ebidensya, nakabase ho sa idea na dapat patas yung paglilitis at impartial ho yung mga ating senador.
At kung mangyayari yan, Professor Rai, ay posibleng magbago yung resulta ng survey. No? Yung 81% na pinagsamang undecided at yung hindi naniniwala habang umuusad ang paglilitis sa Vice Presidente. Napakaganda na ho ng tama ho kayo kasi ito ho ay pre-impeachment survey. April pa ho to. Si Senator Tito Soto pa ho ang Senate President noon. So ito lang ay pananaw ng mga ating baseline survey to. Pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa nagbabadyang impeachment trial. Now, pag nagsimula na yung impeachment trial, which is today, may pre-trial na, tingnan natin pagka umusad to kung ano magbabago ho ang mga pananaw ng ating kababayan. Pero klarong-klaro sa survey, ang gusto ng mga kababayan natin, hindi lang yung final judgment. Dapat kapani-paniwala ho yung proseso. So dapat ho ay patas yan, walang kinikilingan at nakabase sa ebidensya yung desisyon ng impeachment court. Oo, factor din dito, Professor Rai, yung mababang performance rating base sa paningin niya ng publiko kung bakit ganito yung kumpiyansa nila sa Senado. Paano natin maibabalik yan o mapapataas yung kumpiyansa ng publiko? Well, ang kumpiyansa ng publiko sa Senado naman, maraming factors. Hindi lang naman dahil sa impeachment. At mukhang mas malaking factor sa pagtaas ng kanyang kumpiyansa yung naayos na leadership fight. Nagkaroon ng gulo sa Senado, naayos na ngayon. Pangalawa, yung performance niya doon sa paggagawa ng mga batas. Kasi yun naman ang pangunahing batayan ng ating mga kababayan kung nagpa-perform yung ating Senado. Etong sa impeachment ho, hindi pa natin masasabing may malaking impacto kasi hindi pa ho nagsisimula. At tandaan ho natin yung survey na lumalabas ng Okta ay pre-impeachment survey. Hindi pa ho nagsisimula yung yung trial po. It's a survey, a pre-impeachment trial survey po. So hindi pa ho nagsisimula yung impeachment trial po. So na-affect, yes. Magbabago pa yung mga numero na to. Yeah. Okay. Naapektuhan ba yung pananaw, Professor Rai, ng public dahil sa mga lumalabas sa social media at yung political narratives? Siyempre, mga spin doctors, nandiyan na rin. Yes. Kumikilos. So, yun sir, naka-apekto ba sa ating publiko? Ang survey ho ng Okta ay magkakaroon kami ng survey, i-implement siya next week ho for the second quarter. Doon natin malalaman siguro kung may impact itong kaguluhan sa Senado na naayos na doon sa trust and performance niya. So yan yung findings na hindi pa namin na-verify. Pero sigurado ho, nag-iba ho ang tingin natin mga kababayan sa Senado at sana na ngayon dahil nag-akaayusan na sila, yung minority at saka majority, tuloy-tuloy na na maayos rin yung trust and performance levels ng Senate kasi nakatutok na sila sa trabaho at di sa politika. Pero yun na nga, pagod na kaya ang mga Pilipino sa ating politika? Well, hindi pa namin ma-measure, no? Para maganda kasi makita natin yung comparison between the first quarter ng 2026 at saka second quarter ng 2026. So abangan natin yung susunod na Okta survey. Pero definitely ho, just from our observations over the last few weeks, talagang disappointing ho yung politics natin. Masyado nakafocus ho sa politika, hindi nakafocus sa gawa. So yun ho yung madalas namin nakikita sa FGDs namin, naririnig na ang gusto ng taong bayan natin masolusyonan yung mga pangunahing problema, yung problema sa mataas na presyong bilihin, mababang sweldo, yung issue ng murang pagkain, at lumalabas sa surveys namin, nasa top 5 pa rin yung issue ng graft and corruption, para natin pipigilin to. So yan ho, malaking issues na hanggang ngayon nasa top 5 urgent national concerns namin sa surveys namin at patuloy pa rin na nasa top 5. So naghahanap ng solusyon yung mga ating kababayan, tumitingin sila ng leadership, hindi lang sa ating presidente pero pati sa ating kongreso. Sana matugunan ng mag-focus ho doon sa gawa at hindi sa ngawa. Okay? Okay, ano yung dapat nating bantayan habang umuusad ang impeachment proceedings? Lalo, saan tayo kukuha ng mga totoo at lehitimong impormasyon? Posible kasi magkalat nga sa social media, di ba? Yung mga fake news. Prof. Tama ho. Maganda ho na yung impeachment process natin ho, may mga spokesperson on both sides. Andyan yung media, nakatutok yung legitimate na media, kasama kayo doon, na talagang magbabantay, no? At
meron hong movement ngayon, yung Bantay Senado, na pinangunahan ng Team Pilipinas at may network ho ng mga NGOs yan at saka social civic organizations na talagang nakatutok sila sa Senado, no? At ito na ang goal nila i-ensure na yung hindi lang fair and impartial yung ating impeachment process na talagang nakabatay sa ebidensya, pero that magiging silang platform for providing genuine at saka legitimate news, no? Yan ang ho talagang problem eh. Kaya nga ho, pati yung House Defense Panel meron ng spokesperson ho. At hindi ako I won't be surprised na yung ating prosecution ay meron ng or House Prosecution Panel, I should say, may spokesperson at saka yung defense ho, may spokesperson na rin. So doon tayo makikinig ho sa legitimate na mga news outlets kagaya ng Arangkada for our information. Yun lang gabay na pwede natin gawin kasi yun nga. At dapat siguro dapat televised ho lahat ng yung impeachment trial, whether it's the pre-trial and all aspects ng impeachment, dapat transparent siya at saka open sa media. Basta may nandiyan yung media, I think people will be able to access genuine, truthful information. Alright, maraming salamat Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Okta Research. Magandang Salamat gabi, po. sir.